Ano yung mga sinasabi niyo kay Kayla? Hindi na rin siya nagpapakita sa akin dahil raw sa inyo. Ano yung mga sinasabi niyo sa kanya? Wala akong ginagawang masama sa babaeng yon. Baka gumagawa lang yun ng kwento para lagi nandito. Ang dugyot naman eh. Sigurado ka ba na ipapakilala mo ako sa mama mo na ganito? Mamaya, ayaw niya ng ganitong style. Huwag ka mag-alala. Tanggap kita kahit maging sino ka pa. Nga pala. Ana pala itong pasalubong mo kay mama. Para naman makapasok na tayo sa loob. Tara na. Kiss mo muna ako. Pasok na yung chinalas mo. Hindi, okay na. O na yan? O anak, andyan na pala ang aking baby. Sino siya? Kaibigan mo ba? Hello? Kumusta? Ma, ano po? Hindi ko po siya kaibigan. Girlfriend ko po siya, ma. Si Kayla nga pala. Hello po, Tita Bless po. Sorry po kung ganito po yung suot ko. Ay nga pala po, may pasalubong po ako sa inyo. Pasensya na po at ngayon lang po kami nakarating. Ay nako, nag-abala ka pa. Ay wag na, okay na ako. At saka may pupuntahan din pati ako. Sige, dyan na kayo anak ha. Alis na muna ako. Sige po, ma. Balik kayo, ha. Ingat pa. Kainin na lang natin to. Kakainin naman dito ni mama pagdating. Okay. Saka lang. Ay, hello po, tita. Nga po pala may pasalubong po ako sa inyo. Pasensya na po pala kung pumunta na po ako dito mag-isa kasi gusto ko po kasi kayo makabanding eh. Neng, pasensya ka na ha. Wala kasi ako sa mood ngayon para makipagkwentuhan. Nga pala, kasama mo ba ang anak ko? Hindi po eh. Bali ako na lang po pumunta dito mag-isa. Bawal po ba? Pwede naman ining, pero magpapaalam ka pa rin. At saka nakausap ko na yung anak ko. Nagtataka nga ako, bakit ikaw pinakilala niya sa akin eh. Kasi ang alam ko, Carlota ang pangalan ng ipakikilala niya. Ano ba ang pangalan mo? Kayla po. Kayla po pangalan ko. Sige po, alis na lang po ako. Salamat po. Tagal lang na, Jake. Tao po. GM. Tao po. Ay, Naku, nandito naman tong babaeng to. Lagi na lang nandito sa bahay. Ining, wala dito si JM. Nasa basketball court. Kasama yung kaibigan niyang babae. Saka napansin ko na masaya yung anak ko pagkasama yung kaibigan niyang babae. Kaya kung ako sa'yo, pupuntahin mo. Kasi, hindi nakikinig sa akin. ganun po ba? Ang pagkakaalam ko po kasi wala po siyang kaibigang babae. Sige po, alis na lang po ako. Baka naman po kaklase niya. Ama. Sino yun? Si Kayla po ba yan? Kasi aalis po kami. Hindi. Yung kapitbahay natin, gusto makipagkwentuhan sa akin, wala na ako sa mood. Tsaka, baka hindi na kayo matuloy. Anong oras na? Baka hindi na pinayagan ng magulang nyo kasi babae. Bakit kaya? Hindi rin nag-chat sa akin. Sige man, dyan na kayo. Ma!
Ano yung mga sinasabi niyo kay Kayla? Hindi na rin siya nagpapakita sa akin dahil raw sa inyo. Ano yung mga sinasabi niyo sa kanya? Wala akong ginagawang masama sa babaeng yon. Baka gumagawa lang yun ng kwento para lagi nandito. Ang dugyot naman eh. Ma, kilala ko si Kayla. Hindi yung magre-react ng ganun kung wala kayong sinasabi. Eh, pinaalis ko lang naman siya. Kasi kababae niyang tao, palagi siya nandito. At ang nakakainis pa, dito pa nakikitulog. Wala bang bahay yun? Hindi sa ganun. Kagustuhan ko siyang pumunta dito sa bahay. At bawal nga kami pumunta sa kanila eh. Kasi nga, mahirap lang ako. At saka isa pa, hindi siya dugyot. Mayaman sila. Kaya nga hirap akong ipakilala sa mga magulang niya eh. Ang akala ko, anak, galing sa nako ang mga binibigay niya sa akin kasi mamahalin. Eh, pasensya ka na, anak, kung gano'n na naging pakikitungo sa kanya. Pakisabi kasi sa kanya, mag-ayos naman siya. Hindi, ma. Akala ko nga kung sino pa yung magulang ko, siya pa yung susuporta sa akin eh. Sino pa yung magulang ko, siya rin palang yung hila sa akin pababa. Diyan na nga lang kayo. Anak, huwag mo ko taliguran. Pag-usapan natin na maayos. Mali na naman ako. Muskang ko agad si Kayla.